Yung slide clutch, ito yung pagkakataon sa ating sasakyan na yung clutch disc ay umi-slide na supposedly kumakapit ng ganyan. So anong effect nito? Pwede kayong maka-experience dyan na ang lalim na nung apak ninyo sa gas o ang ingay na nung inyong makina, pero ang bagal tumakbo nung inyong sasakyan o hindi na siya tumatakbo. Isa sa mga reason kung bakit nasisira yan o bakit nagkakaroon ng slide clutch ay dahil sa maling paggamit, lalo na kung mahilig kayo yung maghanging-hanging, no? Yung nilalaro ninyo yung gas tsaka yung clutch sa mga paakyat na kalsada, at yun, nangangamoy yung clutch. Kasi ang nangyayari dyan, yung clutch disc natin masyado na siyang manipis o pwedeng kulang din naman sa adjust, kaya ang nangyayari, imbis na kumapit siya, nag-i-slide-slide na siya. Hello mga paps, I'm Kuya Shane, at yun, slide clutch, no, pag-usapan natin ano ba yung mga reason kung bakit nagkakaproblema sa clutch disc o bakit nga ba umi-slide yan. Well, isa sa mga common reason naman dyan talaga is yung wear and tear. So normally naman ang clutch natin will last more than 100,000 kilometers. Depende kung gaano kayo kagaling gumamit ng clutch o ng manual transmission or even on automatic transmission, nag-i-slide din naman yan. So normally, abot naman yan, more than 100,000 kilometers, basta proper use. Pero, pwedeng mapabilis masira yan kung hindi tayo marunong gumamit. Like for example, mahilig tayong maghanging-hanging, di ba? Yung mga paakyat, instead na umapak ng preno, nilalaro yung gas, tsaka yung clutch. So, anong effect? Umi-slide ng umi-slide yung clutch. So, numinipis siya ng numinipis. So, eventually, mangangamoy yan. Then, pwedeng hindi na yan kumapit. Then yun, pwede rin naman kung tayo yung tinatawag na clutch driver, laging nakaabang yung paa sa clutch. Okay? So minsan kasi pag nagda-drive tayo, hindi natin namamalayan, naha-half press na pala natin yan. Kaya nga every time na magkakambyo tayo o pagkatapos natin magkambyo, tanggalin natin yung paa natin sa clutch. Kasi ito, sa totoo lang, may pagkakataon talaga na pag nakaapak yung paa natin sa clutch, hindi natin namamalayan, naka-half clutch na pala tayo. Kaya yun mga paps, no, avoid natin yung pagiging clutch driver. And isa pang reason dyan is kung mali yung adjustment. Like for example, sumobra or kumulang sa pag-adjust sa clutch. Kasi pag sumobra tayo ng adjust, yung tinatawag natin na tukod clutch, so eventually hindi siya kumakapit totally. Para siyang naka-half clutch din. Kumbaga umi-slide. And pag continuous na umi-slide yan, yun nga, magkakaroon kayo ng problema o ninipis ng mabilis yung inyong clutch. At yun, isa rin yun kung laging loaded yung sasakyan ninyo, persado talaga, pwede ring masira yung inyong clutch, no? Kaya yung mga paps, ang pinaka-advice ko dyan, kung mag-a-adjust kayo ng clutch, siguraduhin niyo na tamang-tama lang yung adjust. Hindi sobra, hindi kulang. Laging tama lang, ano? Kumbaga, pag kumapit na ng maayos, that's it. Huwag yun nang i-push pa yung pag-a-adjust. At yun, as much as possible, tanggalin niyo yung paa niyo sa clutch pag kayo ay pagkatapos nyo ng magkambyo, para masigurado natin o ma-avoid natin yung pag-half clutch din natin sa ating mga manual transmission. So yung mga paps, no, sana nakakuha kayo ng idea with regards slide clutch.